May sinabi rin naman si Senator Win Gatchalian na parang ngayon lahat na tayong mga Pilipino, all 112 million of us, meron tayong outstanding debt na 142,000. Do you think that's also conservative or mas malaki? Or bago to lumiit, gaano katagal bago po tayo makakakita na debt-free na tayo? Well, una yung pangarap na debt-free, medyo unlikely yan kasi actually walang gobyerno na debt-free eh. Even in Norway, 'di ba? Kilalang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo, may pinakamalaking sovereign wealth fund sa buong mundo, may utang din siya. Kasi yung utang, hindi lang siya usapin na parang sa bahay na utang ka para sa pangailangan. May aspect din, utang ay parang financial management ng gobyerno, ng dao din ng pera sa isang ekonomiya. So, never mawawala yung utang. Siguro yung kinagalit natin dito, yung estimate na halimbawa ni Secretary Gatchalian, depende, hindi ko alam kung anong population na count niya. Pero kami sa Ibon, kung gagawin mong 140 million ang population ng Pilipinas, actually 154,000 ang utang ng bawat Pilipino. Mas malaki pa. Kung bawat pamilya, 640,000 sa bawat pamilya. So mas malaki pa. Tapos key point sa amin yan, kung ano yung kahit na inevitable ang utang, malaking problema kung hindi ginagamit sa tamang utang. So right now, una, alam nyo ba, halimbawa for next year, sa pinag-usapan ng budget, 2.7 trillion ang utangin next year. Pero alam nyo ba, 2 trillion dyan, babalik bilang bayad utang. Okay, so, kumbaga yung balanse nila ng 700 billion na matitira sa ating gastusin. Kung nasa balanse na yun, 700 billion, malaking bahagi pa napupunta sa mga kind of nonsense flood control projects or other corrupt-ridden na infrastructure projects, lalo mawawala yun para sa serbisyo natin. Tapos, isa pang reason sa paglaki ng utang natin, actually yung pagbawas ng buwis ng gobyerno sa mga mayaman at mga malalaking kumpanya. So sobrang unconscionable na sa gitna ng walang duda. The data says na dumaming mahirap, magulo na Pilipino in the last 3 years under the Marcos administration. Pero may gana pa sila na bawasan ng buwis sa malalaking kumpanya from 25% to 20%. Ang estimate nga namin, because of mga kabaitan ng ating mga politiko with billionaire political parties na nagpapasa ng batas na binabawasan sa kumpanya, about 300 billion pesos a year at least ang nababawasan sa kita ng gobyerno because of tax cuts sa mga corporations. At kung kulang, kung nababawasan ang kita mo dyan, kaya nga pinipigay yung mga mahirap at middle class, diba? With yung mga Netflix tax, Shopee tax, yung mga digital services, pati plastic bag yung tinatantanan. But it's never enough eh. Never sasapat ang kita. Ang buwis from the mahirap at middle class. Kailangan talaga buwisan yung mga mayayaman. So unconscionable na sa gitna ng paglobo ng yaman ng mayayaman, kita naman natin, unfortunately with the mga controversies, unconscionable lang pabawasan mo yung buwis sa mayayaman habang dinadagdag ng buwis sa mga mahirap at middle class. Okay. Sabi naman ni Secretary Ralph Recto, there's nothing to worry about basta yung ating economic growth, yung paglago ng ekonomiya. We've heard this several times from him, no? Every time ilalabas yung statistics about yung patuloy na paglobo ng national debt ng ating gobyerno, mariringgan na natin yan. Talagang almost automatically. Nothing to worry about as long as nakakaaga pa yung economic growth natin. Ano ba ang masasabi ng Ibon Foundation dyan? Well, sana nakikinabang tayo sa economic growth na yan, di ba? Kasi exactly nga sa, even the last 3 years lamang, sa panahon na pinagmamalaki na among the fastest economic growth tayo sa region or even sa buong mundo, bakit dumami bang mahirap na pamilya by 1.5 million ang nadagdagan na mahirap na pamilya ayon sa SWS. I think more or less the same, isa't kalahating milyon na nadagdagan ng nagugutom na pamilya sa gitna ng sinasabi ng paglago ng ekonomiya. So, sa amin, main point dyan, sana huwag magyabang about economic growth kung di naman nararamdaman ordinaryong Pilipino. Ikalawa, kung sinasabi niya na yung economic growth ay magbabayad sa ating utang, again, hindi yung totoo. Alam mo, even Secretary Recto mismo nag-present ng datos sa, I think dun sa DBCC hearing sa Congress. Siya mismo nag-present ng datos, yung sukat ng debt versus GDP ngayon ay pinakamalala na sa recorded history ng Pilipinas. As about 63% na ngayon, even under yung tatay niya ni Pangulo Marcos, about 52 or 53% lang yata.
So pinakamalaking utang versus laki ng ekonomiya ngayon sa ilalim ni Pangulong Marcos despite itong tuloy-tuloy na sinasabing paglago ng ekonomiya. So medyo it's not true on two levels. It's not true na nakikinabang Pilipino sa paglago na yan. It's also not true na yung growth ay binabayar ng utang.